Kalintang na lang sa Ilonggo pa, isang step na lang, komunista na. Diba? Diba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats ha. In the one before that, 0 sila eh. Yeah. Diba? Tataka ka. Pero nanalo si Risa Ontiveros. Oh, kung kayong gaganyan ha, kung questioner ako dati ha, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa eleksyon ha. Bakit sa Bulacan, biglang nag-number 1 na Akbayan ng 2025 election? Oh, sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan ni BBM gang na, oy, panalunin nyo yung bayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan. Sa impeachment. Yan. Lagi ko tinitingnan yung mga early surveys. Kasi this early, meron na mga surveys no, Yeah. na tinatanong kung sinong nakukursunadahan mong kandidatong presidente. And doon sa mga kabinete o cabinet members ni BBM, wala ka nakikitang umaangat beyond single digit. Yeah. No? Kahit Oh. si John Vic. Si John Vic, I think the last survey ng WR numero and ng Pulse Asia was 3%. Pambira No? naman, di umuobra yung abs ni John Vic. Pareho sila ni Risa Ontiveros Si sa Crashy. 3%. Ha? Pareho sila ni Risa na 3%. Si Risa Oo. Ay, bagong virus ngayon No. dito mag-ingat ka. Nakamas kami dito. Honta ba? Okay, 3% din si John Vic, 3% din si Ontiveros. Oo. So, Hindi umaangat. hindi Pero sabi umaangat. ni Risa Ontiveros, there should be only one candidate of the opposition. She concerns of the opposition eh. And she has to be the one. Well- Hindi ako, Senator. I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM gang. Kasi yung kapatid niya, and she has to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw oposisyon? Exactly. Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba yung dapat ang nag-uusig at lumalaban sa BBM administration? Ikaw wala eh. Tingnan mo ang Bulacan. Ito, duda ko sa'yo ha. Duda talaga ako sa'yo. Yung Akbayan ha. Akbayan ko, hindi ako political analyst ha. Economics ang undergraduate ko sa UP eh. Pero I like numbers ha. Hindi ako political analyst kagaya ng iba dyan na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na rin sila. Hoy, baka walang trabaho. Huwag kayo mag-analyst ha? Kaya kayo. Pwede kayo umalis. Eto, bakit? Di ba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats ha? In the one before that, 0 sila eh. Yeah. Diba? Tataka ka. Pero nanalo si Risa Ontiveros. Kung kayong gaganyan ha, kung questioner ako dati ha, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa eleksyon ha. Bakit sa Bulacan, biglang nag-number 1 na Akbayan ng 2025 election? Sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan ni BBM gang na, oy, panalunin nyo yung bayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan. Sa impeachment. Yan. Lahat yan, mga congressman dyan. Mananagot kayo sa amin. Kaya ganyan Flood kasipag. control projects dyan na ghost ha. Kaya ang baha dyan sobra-sobra sa inyo. Huwag kayong magmagaling dahil may mga Guanson dyan sa Bulacan at marami kaming mga kaibigan dyan. Kaya, ang Ghost Project, saan ang number 1 sa Metro Manila? I mean, in the environs? zone. Bulacan. Bulacan. Diyan nag-number 1 ang Akbayan, kaya 3 seats sila. Ako naman, sabihin nyo na, kasi pro-Sara yan, kaya ganyan yan. Pro-Sara nga ako. Pero, you cannot, fake the numbers eh.
This is a Exactly. numbers game. Oh. Kaya 3% lang si Risa Ontiveros kasi hindi naman naniniwala sa kanya, Kati. Oo. Na pag siya ang presidente, gagana ang ekonomiya, maraming trabaho at chuchuchu. Alam niyo, sosyalista. Isang halintang na lang sa Ilonggo pa, isang step na lang, komunista na. Diba? Kaya huwag kayong bumoto sa sosyalista dahil sigurado, okay naman po yun na itaas ang mga sweldo, itaas ang kung ang ekonomiya mo ay carry na yun. Correct. Oh, di naman carry. Bagsak na nga, tapos itataas mo lahat, tapos ililibre mo. Anong sabi ni Lisa Ontiveros? Dapat ang society, lahat-lahat, kahit hindi pa nakakapagtrabaho, ay pantay-pantay ang nakukuha. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin. Pero pakibasa nga uli ng Karl Marx. Alam nyo, sabihin nyo na si Atty. Guanzon bias dahil pro Sara. O bahala na kayo kung ano sabihin nyo. Pero hindi nyo kami malilin lang na kaya nanalo kayo dyan. Ha? Huwag nyo akong pilitin sabihin ang pangalan nyo, ha? Na nanalo kayo dyan, senador, na dati kulelat kayo sa survey dahil nag-deal kayo, probably, my thinking is that nag-deal kayo kay BBM Gang dahil sa impeachment, kayo, boboto kayo to impeach Sara. Ayan. Yan ang problema pag nakapagkape na po. Mama B. Medyo gumagana. brain. Hyper. Kaya balik tayo kay Mr. Pero ba na kayo? Sugsugan ko lang, Mother, no? Kasi totoo yan. Kasi Po, ang minority report ninyo at patingnan po namin kung anong klaseng report yan. Eh ngayon po, wala nang bisa yan. Kasi iba na. Sino nga, Kati, ang chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? si Senator Pia Cayetano, Vice Chair natin. Bongga. Vice Chair si Senator Rodante Marcoleta, tsaka si Senator Jinggoy Estrada. Abogado. pareho. Abogada. Sa Marcoleta, abogado. Yung Blue Ribbon Committee, kailangan ebidensya. Sige Ante-Claire kutsa-kutsain mo pa si Senator Pia Cayetano, talagang itutuloy ko na yung hamon sa iyo. Pay-per-view. Sampalan! Slap fight! Kasi alam mo, Kati, si Pia Cayetano is my sorority sister in UP Delta Lambda Sigma. Ha? Hindi lang yan sorority sister. Nag-abot kami sa UP Loyan. So, ilang taon kami magkakasama niyan. So, kilala ko yan. Mahiya naman kayo, Auntie Claire. Nakukutsain niyo yan as a crybaby. Triathlete yan eh. UP College of Law yan. Triathlete pa. Ikaw hindi ka nga makatapos siguro ng 10 kilometrong takbo eh. Tumatakbo yan ng 20 kilometers. Sasakay ng bisikleta, another 10 kilometers. At mag-ilang laps pa sa swimming pool. Yeah. Yan ang triathlete na sinasabi nyo, crybaby. Kaya sabi ko, Kati, hindi naman pwedeng tanggapin ko to dahil sis ko yan eh. Kaya sabi ko, sige, slap fight tayo. Hindi, mali din yun, Mother. Diba? Kasi, Mali talaga yun. Biro mo, binsweldoan natin siya ng 300,000. Mukutsain niya ang senador. Spokeswoman Vice siya President ni din BBM. kinukutsa. Lahat kinukutsa. Bongga, di ba? hindi lang yun, Mother. Kasi ako, para kayong hindi tao. Para hindi kayo tao. Para wala kayong damdamin Baka si na... Chucky siya. Hindi, kasi parang hindi ka ba pwedeng umiyak at maging emotional? Yeah. Di ba, parang sinasabi ni Chairman Lito Banayo, no? For you to Wala be ka bang able to... compassion? Yun. To be able to be a good leader, compassionate, di ba? May paninindigan, at... may Competence. di ba? Character. Alam mo, magandang... Natural yung kasi Maganda, ngayon lang nangyari yung insidente yun. Yes. Natural, terrified ka, traumatized silang lahat, di ba? Lalo na yung mga babae, mga Yes. ina. Pareho si Yes. Loren at saka si pareho si Camille, si Siyempre, natural yung biglang- feeling na na mangyayari sa amin, di At ba? they feel so safe because they're inside their own Oo. facility na Kahit dapat na, safe ka. Kasi pag lights off Nag-lights out agad eh. Hindi lang yun, Mother. Ang sabi nga po ni Senator Pia Cayetano, meron siyang 20 years na empleyado Sa labas. na nasa labas na merong 12-year-old na anak. Okay? May 12-year-old na anak na tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanong ko naman dyan Diba? talaga, Kate, bakit bawal ba umiyak dyan? Yun na nga. Antayin nyo ako dyan, magsisenador ako. Iiyak kayo. Iiyak kayo sa akin. Oo. Wag nyo kaming gaganyanin ng mga Delta Lambda, ha? Dahil astig kami mga babae. We were bred, trained to be leaders. With competence, honor, and excellence. Kaya
Yung ginawa nyo kay Senator Pia Cayetano, pinipersonal ko yan. Kaya ngayon, bumalik ako. Kati, may schedule na ako ulit sa training ko.